Ang batang yan ay isang sumpa, Bri, itapon mo o sabay tayong mawawalan ng lahat. Ang tinig ni Doña Victoria ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Ang bawat salita ay may dalang lason, naglalayong durugin, ang natitira pang dignidad ni Bri. Sa harap ng matandang babae, nakatayo ang isang makapal na sobrang naglalaman ng mga dokumentong magwawakas sa lahat ng pangarap ni Bri. Sa kabilang bahagi ng silid nakatayo si Calix, ang lalaking pinanumpaan niya ng katapatan sa harap ng altar. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga mata ni Calix ay malamig na parang yelo, walang bakas ng pag-aalala, walang bakas ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa, tila natatakot na madikitan ng dumi na dulot ng presensya ni Bri. Bumaba ang tingin ni Bri sa kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na sobre, ang resulta ng kanyang ultrasound na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kaligayahan sa buhay. Ang bawat tibok ng puso niya ay nakatuon sa maliit na buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Ang bunga ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, isang kilos ng pagprotekta na ginagawa niya nang walang kamalayan. Ang bawat haplos ay parang isang panalangin, isang hiling na sana kahit sa oras na ito ay may isang taong lalapit para yakapin siya. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana, tila nakikiramay sa kanyang unti-unting pagkawasak. Ang bango ng mamahaling pabango ni Jovel ay humahalo sa hangin, isang paalala ng babaeng kasalukuyan nang nakayakap sa braso ng kanyang asawa. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng gabi ng paghihintay at pag-aalaga ay tila naging isang malaking biro. Naramdaman ni Bri ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pait na bumabalot sa kanyang lalamunan ay mahirap lunukin. Ang mga pader ng mansyon na dati ay tinawag niyang tahanan ay tila lumiliit, nagiging isang kulungan na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Ang bawat paghinga ay masakit, parang hinihiwa ng libu-libong karayom ang kanyang dibdib. Hindi ito sumpa. Mahinang bulong ni Bri, ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding sakit. Tiningnan niya si Calix sa huling pagkakataon, nagbabaka sakali na makakita ng kahit katiting na pagsisisi sa mga mata nito, ngunit wala. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ay isa na lamang estranghero. Ang mundong binuo niya sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang iglap. Iniwan siya sa gitna ng mga guho. Paano niya haharapin ang bukas? Kung ang pundasyon ng kanyang mundo ay siya ring sumira sa kanya, ang mga pader ng mansyon na dati ay saksi sa kanyang pagtitiis, ay tila unti-unting gumuho sa bawat hakbang ni Bri papalabas. Ang ulan sa labas ay hindi lamang tubig. Ito ay isang malupit na hagupit na tila gustong hugasan ang anumang bakas ng kanyang presensya sa buhay ni Calix. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubungan, tila may kalansing ng pait na bumabalot sa kanyang pandinig. Naglakad si Bri patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo, ang lugar kung saan nakatago ang ilang gamit na tunay na kanya. Hindi siya lumingon. Hindi na siya naghangad ng paliwanag. Ang bawat tanong sa kanyang isipan ay sinagot na ng malamig na katahimikan ni Calix at ng mapanirang tingin ni Jovel. Binuksan niya ang kanyang lumang maleta, ang tanging gamit na dala niya noong unang araw siyang tumapak sa mansyong ito bilang isang batang nangangarap ng pamilya. Isinalansan niya ang ilang piraso ng damit, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nangangatog. Bawat damit na kanyang inilalabas ay may dalang alaala, isang kamiseta ni Calix na kanyang nilabhan ng may pagmamahal, isang scarf na ibinigay ni Doña Victoria bilang pabuya sa kanyang masunuring paglilingkod. Ngayon ang mga ito ay tila mga anino na lamang ng isang panaginip na naging bangungot. Huminto siya sa pag-aayos. Muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan, mas mahigpit ngayon, mas matapang. Kung ang mansyong ito ay sementeryo ng kanyang pag-asa, hindi niya hahayaang maging libingan din ito ng kanyang anak. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa. Si Jovel, iyon ang tunog ng takong nito, ay tila isang babala sa sahig. Tumigil ang yabag sa tapat ng kanyang pinto. Bri, huwag kang maging tanga. Ang boses ni Jovel ay puno ng pangungutya, isang matalim na boses na sadyang idinaan sa siwang ng pinto. Akala mo ba ay may babalikan ka pa? Kahit saan ka pumunta, ang baho ng pagiging mahirap mo ay laging nakadikit sa'yo. Si Calix, hindi na niya kailangan ng isang babaeng tulad mo na wala namang naibigay kundi ang pagiging pabigat. Hindi sumagot si Bri.
Nanatili siyang tahimik, pinipigilan ang bawat hibla ng kanyang damdamin na sumabog. Ang sakit ay naging isang malamig na bato sa kanyang dibdib. Tinapos niya ang pag-aayos ng kanyang mga gamit, isinara ang maleta na may bahagyang ingay ng metal na nagtagpo isang huling paalam. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Jovel na nakasandal sa pader, nakangisi ng mapanuri. Hindi siya tumingin sa babae. Nilampasan niya ito ng may tuwid na likod, kahit na ang kanyang kalooban ay durog na durog. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na iyon ay isang hakbang palapit sa isang hindi tiyak na bukas. Lumabas siya ng mansyon, sinalubong ng malakas na hangin at hagupit ng ulan. Ang dilim ng gabi ay tila bumabalot sa kanya, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na liwanag na nagbabaga sa kanyang kalooban. Isang desisyon na hindi na siya muling magiging biktima. Nasaan ang lugar na tatanggap sa isang babaeng iniwan ng lahat sa gitna ng bagyo? At paano niya sisimulan ang buhay na wala ang lalaking minsan ay naging mundo niya? Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging maliliit na bato na humahampas sa balikat ni Bree. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, ngunit ang lamig sa kanyang puso ang mas matindi. Walang dalang payong, walang destinasyon, tanging ang bigat ng maleta sa kanyang kanang kamay at ang bigat ng isang lihim na buhay sa kanyang sinapupunan. Naglakad siya hanggang sa marating ang dulo ng mahabang kalsada, malayo na sa mga ilaw ng mansyong dati ay nagpapanggap na tahanan. Nanghihina na ang kanyang mga binti. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa isang kanto, huminto siya sa ilalim ng isang sira-sirang bus stop. Naupo siya sa matigas na semento, ang tubig ay dumadaloy sa kanyang mga binti, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ningmang mga pangyayari sa loob ng 6 na taon ay parang isang pelikulang paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang isipan. Ang bawat pagmamaltrato ni Doña Victoria, ang bawat pangako ni Calix na napako, at ang bawat pangungutya ni Jovel. Ngayon ang lahat ay malinaw na. Hindi siya naging asawa, siya ay naging isang kasangkapan na itinapon ng mawalan na ng silbi. Bakit ang kaitan? Ang tanging tanong na lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na nilamon ng ingay ng kulog. Maya-maya pa isang lumang jeepney ang dumaan at huminto sa malapit. Mula roon ay bumaba ang isang matandang babae na may dalang basket ng mga gulay. Napansin ng matanda ang babaeng nakaupo sa dilimbasang basa at tila nawawala sa sarili. Lumapit ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Lola Estela ito, isang tindera sa palengke na kilala sa kanyang matalas na dila pero busilak na puso. Iha, bakit ka nandito sa gitna ng bagyo? Wala ka bang matutuluyan? Tanong ng matanda. Inilalabas ang isang makapal na kumot mula sa kanyang basket. Tumingala si Bree. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning ay tila naging mga salamin ng kapaguran. Wala na po akong pupuntahan, Lola. Sagot niya, ang boses ay mahina, ngunit may bakas ng katotohanan na hindi na maikakaila. Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok, isang kilos na nagpabagsak sa lahat ng depensang itinayo ni Bree sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng lamig, ang init ng kamay ni Lola Estela ang naging unang haplos ng kabutihan na natanggap niya matapos ang mahabang panahon. Walang tao ang naglalakad sa ilalim ng ulan kung hindi siya naghahanap ng bagong simula, ani Lola Estela. Halika, may maliit akong silid sa likod ng palengke. Hindi man ito mansyon, pero sigurado akong ligtas ka doon. Habang sumasakay sila sa jeepney, tinanaw ni Bree ang direksyon ng mansyon. Isang huling sulyap sa nakaraan na kailangan na niyang talikuran. Sa bawat distansyang nalalakbay ng sasakyan, ramdam ni Bree ang unti-unting pagkawala ng kadenang nakagapos sa kanya. Ngunit sa kanyang pagpikit, ang mukha ni Calix ay muling lumitaw. Hindi bilang asawa kundi bilang isang anino na kailangang kalimutan. Paano kung sa kanyang pagtakas ay may mga bagay na naiwan siyang dapat ay kanyang nalaman? Ang sobrang nakatago sa bulsa ng kanyang suot na jacket, ang orihinal na kontrata ng kasal, ay tila may ibinubulong na panganib. May isang sugnay baroon na hindi niya napansin. Ang maliit na silid ni Lola Estela ay amoy pinatuyong isda at sampagita, isang halimuyak na malayo. Sa mamahaling pabango ng mga silid sa mansyon, ngunit sa mga sandaling iyon, ito ang pinakamabangong lugar para kay Bree. Pagkatapos ng mainit na tiyang ibinigay ng matanda, humiga si Bree sa isang papag na yari sa kawayan. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng pag-iingat, tila ang mundo ay isang bubog na maaari siyang sugatan sa bawat dampi. Habang nakatingin sa kisameng gawa sa yero,
na tinatambulan ng natitirang ambon nilabas ni Bree ang sobrang kanyang nadala. Ito ang kontratang ipinapirma sa kanya ni Doña Victoria, 6 na taon na ang nakalilipas. Dati ang bawat pahina nito ay itinuturing niyang sagrado isang pangako ng pag-ibig at katuparan. Ngayon binuksan niya ito na may ibang layunin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang bawat sugnay. Sa 3 pahina isang maliliit na letra ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang lahat ng ari-ari ang matatamo habang nasa bisa ng kasal ay mananatiling pag-aari ng pamilyang Reyes. Hindi ito ang nakakagulat. Ang talagang nagpakabog sa kanyang dibdib ay ang susunod na talata. Sa sandaling mapatunayan ang pagbubuntis ang karapatan sa bata, ay ganap na mapapasailalim sa kontrol ng Doña Victoria. Nalaglag ang sobre mula sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Hindi lamang siya itinuring na kasangkapan. Ang kanyang anak ay ginawa ring bahagi ng kanilang ari-arian, isang korporasyon na maaari nilang angkinin gamitin at itapon. Ang pagmamahal ni Calix na inakala niyang totoo ay bahagi lamang ng isang estratehikong pagpapalaki ng tagapagmana na wala siyang karapatan. Mga demonyo tan, bulong niya sa dilim. Ang puot na dati ay nakatago sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba ay nagsimulang magliyab. Hindi na ito ang Bree na susuko. Hindi na ito ang Bree na iiyak sa sulok. Ang protektibong instinct ng isang ina ay humalo sa matinding galit ng isang babaeng nilinlang. Kinabukasan pagising ni Bree ang mga mata niya ay hindi na mapungay. Nakita ito ni Lola Estela habang naghahanda ng almusal. Ang matanda sa kanyang karunungan ay hindi nagtanong. Alam niyang may nagbago sa loob ng babaeng ito. Iha, may balak ka na bang gawin? Tanong ni Lola Estela, inilalapag ang isang mangkok ng lugaw. Tumingin si Bree sa labas kung saan nagsisimula ng maging abala ang mga tao sa palengke. Ang ingay ng mga nagtitinda ang siksikan ng mga tao, ito ang totoong mundo. Hindi ang mansyong walang buhay at puno ng kasinungalingan. Lola, gusto kong matuto. Sagot ni Bree, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong magtrabaho, gusto kong maging handa para sa araw na babalik ako. Babalik ka? Hindi para sa kanya, sagot ni Bree habang dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Babalik ako para kunin ang lahat ng ninakaw nila sa akin, ang aking dignidad, ang aking anak at ang aking sariling buhay. Sa sandaling iyon, ang maliit na silid ay naging isang battlefield. Hindi pa siya handa, wala pa siyang lakas, ngunit meron na siyang dahilan. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng palengke upang maghanap ng trabaho, hindi niya namalayan na sa kabilang panig ng lungsod, isang malaking krisis ang nagsisimula ng kumain sa imperyo ng mga Reyes. Isang krisis na magbubukas ng pinto para sa kanyang pagbabalik. 6 na taon ang lumipas. Ang maliit na silid sa likod ng palengke ay isa na lamang alaala ng isang babaeng nangangailangan ng kanlungan. Ngayon si Bree, na kilala na sa mundo ng negosyo bilang si Miss Reyes, ay nakatayo sa tuktok ng isang gusaling salamin tanaw ang buong kalunsuran ng Maynila. Ang kanyang mga mata ay matalas mapanuri at walang bakas ng dating kahinaan. Suot ang isang disenyong pormal na damit, ang bawat galaw niya ay nagpapahiwatig ng awtoridad. Sa kanyang tabi ang 7 taong gulang na si Summer ay tahimik na nagbabasa ng libro, ang kanyang mga mata ay kopya ng kay Calix, ngunit ang kanyang tindig ay bakas ng tapang ni Bree. Mommy, are we going to meet the investors today? Tanong ni Summer, ang boses ay kalmado at matalino. Ngumiti si Bree, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, baby, and it's going to be a very important meeting. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng tensyon, si Calix ay nakaupo sa harap ng isang tambak na papeles. Ang kanyang mukha ay animoy inukit sa bato, pagod at puno ng mga linya ng stress. Ang kumpanyang Reyes ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang bawat bangko ay tumanggi na siyang pautangin, at ang bawat board member ay nag-aabang na lamang ng pagkakataon upang siya ay patalsikin. Calix, we have no choice, wika ni Jovel na pumasok sa silid ng walang katok. Ang kanyang boses ay tila honey na may halong lason. Ang kumpanya ng Phoenix Group ang huling opsyon natin. Sila ang may hawak ng kapital na kailangan natin para makabangon. Napahilamos si Calix sa kanyang mukha. Alam ko, Jovel, pero ang balita ko, ang CEO ng grupong iyon ay napakahirap pasunurin. Masyadong mapili sa mga proyekto. Hindi alam ni Calix na ang Phoenix Group ay pagmamay-ari ng babaeng kanyang itinapon sa dilim 6 na taon na ang nakalilipas.
Ang pagbabalik ni Bree ay hindi isang aksidente. Ito ay isang kalkadong hakbang. Pagdating ng hapon pumasok si Bree sa boardroom ng mga Reyes. Ang bawat ulo ay lumingon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naputol lamang ng tunog ng kanyang paglakad. Nang makita ni Calix ang babaeng nasa harap niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Bree na kanyang naaalala. Ito ay isang babaeng may kapangyarihang magdikta ng kapalaran ng kanilang kumpanya. Good afternoon, Mr. Reyes. Panimula ni Bree, ang boses ay malamig at profesional. I hope you are ready to discuss the future of your company dahil sa tingin ko oras na para pag-usapan natin ang mga utang na loob na hindi pa nababayaran. Ang hangin sa silid ay tila nabahiran ng kuryente. Si Calix ay hindi makapagsalita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Paano ang isang babaeng binuo ng kanyang sariling pagdurusa ay naging ang taong may hawak ng kanyang leeg, at higit sa lahat ang anino ng nakaraan ay tila nagsisimula ng bumalik para maningil. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat ng naroon. Ang bawat opisyal ng kumpanya ay hindi makapaniwala habang si Calix ay nananatiling nakapako ang tingin sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila may mga salitang gustong kumawala, ngunit hindi mahanap ang daan palabas. Brito. Ang tanging bulong na nagawa ni Calix, ang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Bree, ngunit walang init ang kanyang mga mata. Miss Reyes, Mr. Reyes, mas mainam kung pananatilihin nating profesional ang lahat. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa mesa at naupo sa kabisera. Ang posisyong dapat ay kay Calix. Ang bawat kilos niya ay may dalang bigat at kapangyarihan na tila sumasakal sa hangin ng silid. Hindi nakatiis si Jovel. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at inggit. Anong laro ito, Bree? Pagkatapos mong mawala na parang bula-anim na taon, na ang nakalilipas babalik ka rito at aarte na parang kung sino. Saan mo kinuha ang perang pambili ng kumpanyang ito? Baka naman kung kaninong matanda ka na naman kumapit. Tumigil ang mundo ni Calix sa narinig, ngunit bago pa siya makapagsalita, kalmado siyang tiningnan ni Bree. Jovel, ang ingay mo ay kasing mura pa rin ng dati. Sa mundo ng negosyo, hindi mahalaga kung saan nanggaling ang bala, ang mahalaga ay kung sino ang may hawak ng baril. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng gatilyo. Ibinigay ni Bree ang isang folder sa mga board members. Narito ang aking mga condition. Ibibigay ko ang pondo upang maisalba ang Reyes Group, ngunit sa isang kapalit ganap na control sa lahat ng desisyon ng kumpanya. At ikaw, Calix, ay magiging subordinate ko. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa paraang gusto ko. Napakuyom ng palad si Calix sa ilalim ng mesa. Ang sakit na makita ang babaeng minsan niyang minaliit na ngayon ay siyang nagdidikta ng kanyang bukas, ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang galit may isang bahagi ng kanyang puso na kumikirot dahil sa bawat salitang binibitawan ni Bree, ramdam niya ang lalim ng sugat na siya mismo ang gumawa. Tanggapin mo na, Calix, pang-uudyok ni Jovel, bagaman bakas ang takot sa kanyang boses. Kailangan natin ng pera. Tumingin si Calix ng diretso sa mga mata ni Bree, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng lumang Bree, ang babaeng masunurin at mapagmahal. Ngunit wala siyang nakita kundi isang pader ng yelo. Bakit mo ito ginagawa, Bree? Is this all about revenge? Revenge is a messy emotion, Calix, ang sagot ni Bree habang tumatayo at inaayos ang kanyang blazer. Para sa akin, business lang ito. At sa negosyo, ang mga mahihina ay laging kinakain ng mga malalakas. Habang papalabas si Bree ng silid, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa kanyang folder. Ito ay isang drawing ng isang bata, isang makulay na araw, at 3 taong magkakahawak kamay. Mabilis itong pinulot ni Bree bago pa man makita ng malinaw ni Calix. Ngunit ang bilis ng kanyang pagkilos ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa isipan ng lalaki. Sino ang batang gumuhit niyon? At bakit tila may itinatagong takot si Bree sa kanyang mga mata ng sandaling iyon? Paglabas ni Bree sa lobby, sinalubong siya ni Summer. Mommy, did you win? Ang masayang tanong ng bata. Niyakap ni Bree ang anak ng mahigpit ang kanyang tanging lakas sa gitna ng digmaang ito. Ngunit sa di kalayuan sa loob ng isang itim na sasakyan, may isang pares ng mata ang kanina pa nagmamasid si Doña Victoria.
at ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Bree, kundi sa batang nasa bisig nito. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan sa akin habang buhay, Bree. May karapatan akong malaman kung sino ang ama ng batang iyon. Ang boses ni Calix ay gumaralgal puno ng desperation at pagkalito habang nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Bree. Ang dating matikas at mapagmataas na si Calix Reyes ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan kung saan kakalabas lang ni Summer kasama ang kanyang yaya. Nakita niya ang bawat anggulo ng mukha ng bata, ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi, at ang talim ng paningin na tila nagmula sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Dahan-dahang ibinaba ni Bree ang kanyang ballpen at tumingin kay Calix nang walang kahit anong emosyon. Karapatan niyon ang salitang kinalimutan mo na nung gabing itinapon niyo ako sa ulan, Calix. You don't get to talk about rights when you chose to stay silent while your mother treated me like a stray dog. Tumayo si Bree at lumapit sa bintana tinitingnan ng mga sasakyang nagmamadali sa ibaba. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, isang kabang hindi niya ipapakita sa lalaking ito. Ang bawat salita ni Calix ay parang isang malamig na hangin na pilit binubuksan ang mga sugat na matagal na niyang tinahi. Naalala niya ang bawat gabing umiiyak siya sa bisig ni Lola Estela, tinitiyak kung humihinga pa ang kanyang anak sa gitna ng kahirapan habang si Calix ay namumuhay sa karangyaan kasama si Juvel. Bree, please. I am not the same man. Pagsusumamo ni Calix humahakbang palapit, ngunit agad na tumigil nang makita ang pag-atras ni Bree. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ilang hakbang. Ito ay 6 na taon ng puot at pagtitiis. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Every time he looks at me, it's like looking into a mirror. Anak ko siya, hindi ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bree. Anak mo. Noong sinabi mong ang batang dinadala ko ay isang sumpa at may halamang henaga. Nadugo doon pa lang ay pinatay mo na ang pagkakataon na maging ama ka. My son is a Reyes only by my name, not by your blood. Siya ay anak ng babaeng iniwan niyo sa kalsada. Wala siyang kinalaman sa pamilyang sumira sa amin. Hindi nakasagot si Calix. Ang bawat salita ni Bree ay parang mga latay sa kanyang likuran. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang lahat, pero ang bigat ng katotohanan ay lalong nagpapalubog sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagsisisi, isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ay naputol nang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay parang isang bagyong paparating, dala ang isang dokumentong kanina pa niya hawak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at determinasyon. Tama na ang drama na ito. Sigaw ng matanda, inihagis ang isang brown envelope sa mesa ni Bree. I had a private investigator follow you, Bree. I don't care about your wealth or your new company. But that boy has the Reyes bloodline. At ayon sa kontratang pinirmahan mo 6 na taon, na ang nakalilipas ang sinumang bata na magdadala ng aming dugo ay pag-aari ng pamilyang ito. We are taking him, Bree, whether you like it or not. Naramdaman ni Bree ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang baga. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling sumungaw, mas matindi at mas nakakabulag. Tumingin siya kay Calix, naghahanap ng kakampi, ngunit nakita niya ang gulat at takot din sa mga mata nito. Paano niya malalabanan ang isang pamilyang handang gamitin ang batas at kapangyarihan para agawin ang tanging dahilan ng kanyang pagkabuhay? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Victoria para makuha ang tagapagmana na minsan na niyang tinawag na sumpa? Ang bawat segundo sa loob ng opisina ay tila isang hanging umiikot, nagdadala ng amoy ng luma at mapanirang batas na pilit binubuhay ni Doña Victoria. Ang dokumentong nakalapag sa mesa ni Bree ay hindi lamang papel. Ito ay isang kadenang bakal na nakalaan para sa kanyang anak. Tumayo si Bree. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa nanlilisik na tingin ni Doña Victoria. Hindi na ang dating takot na Bree, kundi ang isang inang handang maging tigress para sa kanyang anak. Doña Victoria, ang kontratang iyan ay basura. Wika ni Bree, ang boses ay kalmado ngunit may talim na parang punyal. 6 na taon na ang nakalilipas, itinaboy niyo ako sa ulan nang walang bitbit na kahit ano. Sa mata ng batas at sa mata ng sinumang may dangal ang inyong pagtatakwil sa akin noon,
ay pagtatakwil din sa anumang karapatan ninyo sa buhay ko. Wala kayong kinalaman sa pagpapalaki sa pagpapakain at sa pag-aaruga kay Summer. Don't you dare lecture me about honor, you pathetic girl, sigaw ng matanda habang pinalilibutan ng mesa ni Bree. I gave you a roof, I gave you a name, the Reyes name ang batang yan ay may karapatan sa yaman namin at hindi ko hahayaang ang isang bastardo ay lumaki sa labas ng aking kontrol. Si Calix na kanina pa nakatayo sa isang sulok ay biglang humakbang. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, pilit na pinaproseso ang mga pangyayari. Matama na huwag mong idamay ang bata sa mga problema natin. Bree is right, wala tayong karapatan sa kanya matapos ang ginawa natin. Tumingin si Doña Victoria kay Calix na may kasuklam-suklam ng ngiti. Calix, dahil sa kahinaan mo kaya tayo nasa ganitong sitwasyon. Kung hindi ka naging duwag noon, hindi sana lumaki ang problemang ito. Binaling muli ng matanda ang kanyang atensyon kay Bree. May 1 linggo ka para ihanda ang bata. Kung hindi gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon para ilabas ang mga dokumentong ito sa korte. I will ruin you, Bree. Sisiguraduhin kong wala kang matitira pati na ang negosyong pinaghirapan mo. Nang lumabas si Doña Victoria kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan niyang tila nayayanig ang buong gusali. Ang katahimikan ay muling naghari, ngunit ang paghinga ni Bree ay mabigat na parang may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Lumapit si Calix, pilit na hawakan ang balikat ni Bree ngunit mabilis itong umiwas. Bree, gagawa ako ng paraan, hindi ko hahayaang kunin nila si Summer. Tumingin si Bree kay Calix, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Wag mo akong hawakan, Calix. Ang tanging paraan para hindi nila makuha si Summer ay kung wala na kayong kapangyarihan. At sisiguraduhin ko sa loob ng 1 linggong ito ang buong imperyo nyo ay guguho na. Pagkaalis ni Calix na paupo si Bree sa kanyang upuan, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Lola Estela, kailangan ko na ang lahat ng ebidensya laban sa mga Reyes. Ilabas mo na ang mga dokumentong matagal na nating tinatago. Ngayon na ang oras para bawiin ang lahat. Sa labas ang langit ay nagsisimula na namang dumilim. Ang bagyo ay tila muling nagbabadya, ngunit sa pagkakataong ito si Bree ang nagdadala ng kidlat at kulog. Paano kung ang pagbagsak ng mga Reyes ay magdadala rin ng panganib sa buhay ni Summer? At handa ba si Calix na piliin ang kanyang anak sa halip na ang kanyang ina? Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Sa loob ng opisina, ang liwanag ng mga ilaw sa labas ng gusali ay nagsisilbing mga matang nakamasid sa bawat galaw ni Bree. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang ebidensya, na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga sapin ng kanyang kama sa bahay ni Lola Estela. Ito ang patunay ng illegal na transaksyon ni Doña Victoria noong mga unang taon ng pagtatayo ng Reyes Group. Ito ang sandata ko. Bulong ni Bree sa kanyang sarili. Ang bawat detalye ng dokumentong ito ay kayang magpabagsak sa mga Reyes sa isang iglap. Ngunit kasabay nito ang pangamba ay nanunuot sa kanyang mga buto. Alam niyang hindi susuko nang ganoon kadali ang matandang Victoria. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Bree, kailangan nating magkita. Ang boses ni Calix sa kabilang linya hindi mapakali. Nasa labas ako ng building mo. Please, kailangan kong makita si Summer. May nalaman ako tungkol sa balak ni Mama. Hindi agad sumagot si Bree. Ang pagtitiwala ay isang maruming salita na hindi niya kayang bigkasin. Ngunit ang boses ni Calix ay tila totoo, may halong takot at pagmamakaawa na hindi niya nakikita noon. 5 minuto, Calix. Sa lobby, sagot ni Bree bago pinatay ang linya. Pagbaba ni Bree sa lobby, sinalubong siya ng hangin ng gabi. Nakatayo si Calix sa ilalim ng isang lampara, ang kanyang mukha ay halatang hindi nakatulog sa loob ng maraming araw. Nang makita siya nito, mabilis na lumapit si Calix, ngunit pinanatili ni Bree ang distansya. Anong nalaman mo? Tanong ni Bree direkta at walang paligid-ligid. Si Mama, balak niyang ilipat si Summer sa ibang bansa sa sandaling makuha niya ang legal custody. Wika ni Calix, ang boses ay halos pabulong. Gagamitin niya ang impluwensya niya sa korte para ideklara kang unfit na ina. Bree, kailangan mong itago ang bata. Umalis kayo rito. Napataas ang kilay ni Bree. At bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng pamilyang iyan? Bakit mo tutulungan ang taong winasak mo? Tumingin si Calix sa kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Dahil sa bawat gabi ang mukha mo ang nakikita ko sa panaginip ko. Dahil nalaman ko ang katotohanan, ang lahat ng kasinungalingan ni Mama simula pa noong bata ako.
Bree, I was a puppet. But now I want to be the one to break the strings. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong ng isang sasakyan na huminto ng marahas sa kanilang harapan. Mula rito ay bumaba ang mga armadong tauhan ni Doña Victoria. Hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Ito ay isang operasyon. Calix sa loob sigaw, atan, tut, at itahasa. Sigaw ni Bree, ramdam ang panganib na bumabalot sa paligid. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa sasakyan ay lumabas si Doña Victoria. Ang kanyang ngiti ay parang isang mandaragit. Akala nyo ba ay hindi ko malalaman ang tagpong ito, Calix? Ikaw ang dahilan kung bakit mas mapapabilis ang pagbagsak ng babaeng ito. Ang bawat tauhan ay unti-unting lumalapit, ang kanilang mga mukha ay walang emotion. Ang bawat hakbang nila ay parang ritmo ng isang trahedyang hindi mapigilan. Napalibutan si Bree at Calix. Ang kanilang tanging paraan ay ang pagtakas sa gitna ng kadiliman. Paano ililigtas ni Bree ang kanyang sarili kung ang lalaking kasama niya ay bahagi rin ng mundong sumisira sa kanya? At sa gitna ng kaguluhang ito, nasaan si Summer? Ang gabi ay tila bumukas bilang isang malaking bitag. Sa bawat hakbang ng mga tauhan ni Doña Victoria, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila mga pintig ng puso ni Bree na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Calix, ilayo mo ako rito. Sigaw ni Bree, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili kundi para sa kaligtasan ni Summer na nasa loob ng building ligtas sa ilalim ng pangangalaga ng mga tauhan ni Lola Estela. Sumama ka sa akin, hinablot ni Calix ang kamay ni Bree at hinila ito patungo sa isang eskinita na tanging anino lamang ang nakakaalam. Mabilis ang kanilang pagtakbo, ang bawat hininga ay tila hapdi sa kanilang mga lalamunan. Ang mga sigaw ng mga tauhan ng matanda ay unti-unting lumalayo, ngunit hindi iyon sapat para makasiguro sila sa kanilang kaligtasan. Huminto sila sa ilalim ng isang lumang overpass, hingal na hingal. Ang ilaw ng mga dumadaang sasakyan ay saglit na nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Mga mukhang puno ng pagod, takot, at mga tanong na walang sagot. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Bree, habang pilit na kinukuha ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Calix. Anong makukuha mo kung kakampi ka sa akin? Tumingin si Calix sa malayo, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng damdaming hindi niya matago. Wala, Bree. Wala akong makukuha kundi ang pagkakataong maitama ang lahat. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit itinaboy ni Mama ang pamilya ni Lola Estela noon. Alam ko ang tungkol sa mga maling dokumentong ginamit niya para agawin ang lupain ninyo. I was blind, but now I see. Hindi makapagsalita si Bree. Ang pag-amin ni Calix ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang lahat ng galit na kanyang inipon sa loob ng 6 na taon ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Kung totoo ang lahat ng ito, nangangahulugan ba na ang lalaking nasa harap niya ay biktima rin ng sarili niyang ina? Hindi pa huli ang lahat, Bree. Dagdag ni Calix, ang boses ay puno ng pait. Kailangan nating ilabas ang katotohanan sa media. Doña Victoria has been manipulating the court and the only way to stop her is to expose her in public. At paano naman si Summer, sa tingin mo ba ay hahayaan niyang mabuhay kami ng payapa? I will take the fall, sagot ni Calix ng mabilis. Susuko ako sa korte, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya na hawak ko. Ako ang tatayong witness laban sa kanila. I will give you everything, Bree, the company, the rights, the freedom. But you have to promise me one thing. Tumingin si Bree sa kanya ng diretso. Ano? Take Summer and leave. Forget that you ever knew a Calix Reyes. Dahil sa sandaling lumabas ang katotohanang ito, ang pangalang Reyes ay magiging sumpa na lamang na kailangang ibaon sa limot. Habang nagsasalita si Calix, isang malakas na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa malapit. 2 sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daan. Mula sa loob lumabas ang mga pulis, ngunit hindi ito mga ordinaryong pulis. Sila ay mga tauhan ni Doña Victoria na nagpapanggap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Bree ang isang pamilyar na anino sa loob ng isa sa mga sasakyan. Si Jovel. Hawak nito ang kamay ni Summer na tila nakuha na nila mula sa hiding place. Mali ang akala nyo na makakatakas kayo, ani Jovel, na may kasamang malupit na tawa. Ang bata ay nasa akin na. At ngayon, Bree, wala ka ng hawak na baril. Ang mundo ni Bree ay tila tumigil. Ang pinakamalaking takot niya ay nangyari na. Ang kanyang anak ay nasa kamay ng babaeng walang puso. Paano niya babawiin ang buhay na mas mahalaga pa sa sarili niya? Ang paligid
ay tila nabalot ng isang nakakasulasok na katahimikan. Ang tunog ng ulan ay hindi na sapat para takpan ang marahas na tibok ng puso ni Bree. Sa harap niya sa loob ng nakabukas na pinto ng sasakyan, nakita niya si Summer, ang kanyang anak, na nakakapit sa upuan, ang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kanya. "Bitawan mo ang anak ko, Jovel Kong," sigaw ni Bree. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang negosyante. Ito ay boses ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Tumawa si Jovel, isang tawang puno ng malisya at tagumpay. "Ang bata, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makuha siya? Si Summer na lang ang natitirang baraha para kontrolin ang lahat. Sa kanya nakapangalan ang trust fund na kailangan ng Reyes Group para hindi tuluyang mabura sa mapa ng negosyo." Si Calix na nasa tabi ni Bree ay hindi na nakapagpigil. "Jovel, ibalik mo ang bata. Wala siyang kinalaman sa mga desisyon ko. Huwag mong idamay ang isang inosenteng buhay." Inosente, binalingan ni Jovel si Calix. Ang kanyang mukha ay naging mukha ng isang demonyo. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa akin, Calix, ito ang igaganti mo. Ang ipagpalit ako sa babaeng ito. Ipinagkanulo mo ang pamilya mo para sa isang taong wala namang kayang ibigay sa iyo, kundi ang pagiging mahirap." Mabilis na umatras ang sasakyan ni Jovel, ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, isang malakas na pagpreno ang narinig mula sa kabilang kalsada. Isang truck ang biglang humarang, dahilan upang mapilitang huminto ang sasakyan ni Jovel. Si Lola Estela, na nagmamaneho ng isang lumang service vehicle ng palengke, ay bumaba ng mabilis, hawak ang isang mahabang bakal. "Hindi mo pag-aari ang batang iyan," sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay may awtoridad na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling iyon, ang atensyon ni Jovel ay nabaling kay Lola Estela. Samantalahin ni Bree ang pagkakataon. Hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa sasakyan, hindi alintana ang mga tauhang nakapaligid. Ang kanyang tanging layunin ay ang buksan ng pinto at ilabas si Summer. "Summer, halika sa mommy." Tawag ni Bree habang hinahablot ang hawakan ng pinto. Nagkagulo ang mga tauhan. Ang mga pulis-pulisan ni Jovel ay nagtangkang pigilan si Bree, ngunit sa isang iglap dumating ang mga awtoridad, totoong mga pulis na tinawagan ni Calix kanina pa. Ang paligid ay napuno ng mga asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang himig ng kalayaan. Si Jovel, nang makitang paparating ang mga totoong pulis, ay nagpanik. Sa kanyang pagtatangkang umatras, nabangga ng sasakyan ng isang poste. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa paligid. Mabilis na kinuha ni Bree si Summer mula sa loob ng wasak na sasakyan. Niyakap ito ng napakahigpit habang ang bata ay humahagulgol sa kanyang mga bisig. Mommy, paulit-ulit na tawag ng bata. "Nandito na si Mommy, anak. Ligtas ka na, ku." Bulong ni Bree. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa balikat ng anak. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Bree si Calix na nakatayo, nakatingin sa kanila ng may lungkot at pagsisisi. Si Jovel ay dinala ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at puot. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang mga dokumentong hawak ni Doña Victoria ay nandoon pa rin, nagbabanta sa kanilang kinabukasan. Paano haharapin ni Bree ang susunod na yugto kung ang kanyang anak ay ligtas na, ngunit ang mga kaaway ay nasa loob pa rin ng korte at kapangyarihan? Ang usok mula sa sumabog na sasakyan ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang tensyon sa hangin ay nananatiling makapal. Sa gitna ng mga nagkukumpulang pulis at mga usyosero, si Bree ay nananatiling nakayakap kay Summer, pinoprotektahan ng bata mula sa masamang tanawin ng katarungang nagaganap. Si Calix ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng gasgas, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na, ngunit hindi niya ininda ang sakit ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bata, ang kanyang anak, na halos mawala sa kanya dahil sa kasakiman ng sarili niyang pamilya. "Bree," tawag ni Calix. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Salamat sa Diyos, ligtas siya. Hindi tumingin si Bree sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa pagpapatahan kay Summer, na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. "Umalis ka na, Calix. Ang kailangan na lang natin ay ang hustisya. Huwag mo nang dagdagan ang sakit na kailangang maramdaman ng anak ko." Sa di kalayuan, bumaba si Doña Victoria mula sa isang itim na luxury car. Hindi siya mukhang natalo. Sa kabila ng pagkahuli kay Jovel, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matigas at mapanghamon. Alam niyang sa mundong ito ang pera at impluwensya
ay may kakayahang bumili ng kahit na anong desisyon sa korte. Calix, lumayo ka sa babaeng iyan, sigaw ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng pagbabanta. Huwag mong sirain ang pangalan ng ating pamilya sa harap ng mga taong ito. Jovel will be out by tomorrow at ikaw ay uuwi sa bahay at haharap sa mga konseho ng kumpanya. Tumingin si Calix sa kanyang ina at sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagsunod. Ito ay mga matang isang lalaking pagod na sa pagiging bilanggo ng isang maling legacy. Hindi na, ma. Sagot ni Calix, ang boses ay matatag na ikinagulat ng lahat. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon, ibibigay ko na sa korte bukas. Pati ang mga papel na nagpapatunay sa mga ginawa niyo ni Jovel sa mga lupain sa probinsya. Namutla si Doña Victoria. Baliw ka na ba, ipakukulong mo ang sarili mong ina? Ipakukulong ko ang taong nagturo sa akin na ang pamilya ay isang negosyo na pwedeng diktahan, sagot ni Calix. Mula ngayon, wala na akong ina na kilala bilang Victoria Reyes. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Calix mula sa kanyang ina, ngunit hindi man lang siya kumurap. Tinalikuran niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya kay Bree, kinuha ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kamay ni Bree nang hindi ito tinitingnan. Ang mga pirma at affidavit na kailangan mo para maibalik ang lupa ni Lola Estela at mapatalsik ang lahat ng board members na sangkot sa korupsyon, bulong ni Calix. Ito ang huli kong magagawa para sa inyong mag-ina. Tumalikod si Calix at sumama sa mga pulis, hindi bilang suspek, kundi bilang isang witness na handang harapin ang sarili niyang krus. Iniwan niyang nakatayo si Bree, hawak ang sobre habang unti-unting lumalayo ang anino ng taong minsan niyang minahal. Ang katarungan ay nagsisimula na, ngunit ang paghihilom ng sugat ay hindi pa. Sa mundong ito, ang tama ay hindi laging madali at ang pagpapatawad ay hindi laging nagwawakas sa isang maligayang yakap. Ngunit sa pagkakataong ito, si Bree ay may hawak ng kapangyarihang magdesisyon kung saan magtatapos ang lahat. Ang paglilitis ay hindi naging madali. Ang bawat araw sa korte ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng bagyo. Ang mga pahayagan at balita ay puno ng mga headline tungkol sa pagbagsak ng Imperyong Reyes. Sa bawat paglabas ni Bree sa korte, sinalubong siya ng mga mikropono at mga tanong, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang focus ay hindi sa tagumpay kundi sa kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Sa loob ng courtroom, si Doña Victoria, na dati ay isang babaeng puno ng awtoridad, ay nakaupo ngayon sa upuan ng akusado. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas, ngunit wala na ang ningning ng kapangyarihan. Si Calix sa kabilang banda ay tumayo sa witness stand. Ang bawat salita niya ay pag-amin, bawat sagot ay pagbawi sa mga kasinungalingang itinanim sa kanya ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay ginawa namin para protektahan ang aming posisyon. Ang mahinang wika ni Calix habang nakatingin sa judge, hindi sa kanyang ina. Ngunit ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa kahit anong posisyon o yaman. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Bree kay Calix sa labas ng gusali. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanilang mga mukha. Si Summer ay kasama ni Lola Estela sa sasakyan, abala sa paglalaro malayo sa bigat ng mundo ng mga matatanda. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito, Calix? Tanong ni Bree. Alam mong mawawala ang lahat sa iyo. Ang pangalan mo, ang kinabukasan mo, lahat. Tumingin si Calix sa langit, isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Dahil sa loob ng 6 na taon, nabuhay ako sa isang mundong akala ko ay tama. Pero noong nakita ko si Summer, noong nakita ko kung paano ka lumaban para sa kanya, na-realize ko na ang tanging tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bank account. Ito ay matatagpuan sa kalayaan ng konsensya. Mapapatawad mo ba ang sarili mo? Tanong ni Bree, ang boses ay puno ng pait, ngunit may bakas ng awa. Hindi ko alam, sagot ni Calix. Pero sapat na sa akin na alam kong ligtas na kayo. Huwag mo akong hihintayin, Bree. Magpakalayo kayo, magsimula kayo ng buhay na wala ng bahid ng nakaraan. Tinalikuran na siya ni Calix at sumakay sa sasakyan ng mga awtoridad. Hindi na siya lumingon. Sa sandaling iyon, alam ni Bree na tapos na ang isang kabanata. Ang galit na dati ay parang apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao, ay unti-unti nang nagiging abo. Pag-uwi nila sa bahay ni Lola Estela, ang bahay na dati ay maliit, ngunit ngayon ay naging kanlungan ng bagong pag-asa, niyakap ni Bree ang kanyang anak.
Summer, tapos na ang laban, pwede na tayong maging malaya. Mommy, happy ka na, Zanua? Tanong ng bata habang nakatingin sa kanyang mga mata. Tumango si Bree, ang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng relief. Oo anak, sobra. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang maliit na bagay ang nakita ni Bree sa kanyang bag, ang singsing na ibinigay ni Calix noong bago sila ikasal. Dati ito ang simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Ngayon kinuha niya ito at tiningnan sa liwanag. Hindi na ito isang simbolo ng pag-ari, kundi isang paalala ng isang aral na natutunan. Dinala niya ito sa dalampasigan at dahan-dahang hinagis sa dagat. Ang bawat alon na yumayakap sa singsing ay tila isang paglilinis. Wala ng Reyes, wala ng kontrata, wala ng obligasyon. Si Bree Reyes ay malaya na. Ngunit paano kung ang paglayang ito ay may kapalit na isa pang hamon? Ang pangangailangang harapin ang sarili niyang mga pagkukulang sa nakaraan. Hinatulan ng korte ang mga akusado na nagkasala sa lahat ng paratang. Ang boses ng hukom ay tila isang malakas na kampana na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa pandinig ni Bree ito ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaluwagan. Pagkatapos ng 6 na taon ng pagtakas, pagtatago at pagtitiis, sa wakas ay narinig na niya ang salitang magtatapos sa kanyang bangungot. Tiningnan ni Bree si Doña Victoria. Ang matanda ay nanatiling nakatayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng bakal, tumatangging ipakita ang anumang kahinaan sa kabila ng hatol na pagkakakulong. Si Jovel naman ay humahagulgol na ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapapirmahan ang mga dokumento ng kanyang sentensya. Ang lahat ng kanilang kayamanan, ang lahat ng kanilang maruming kapangyarihan ay hindi sila naisalba sa pagkakataong ito. Ito na yon, Bree, bulong ni Lola Estela sa kanyang tabi habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Tapos na ang paghahari nila. Ngunit habang lumalabas sila ng korte, hindi ang tagumpay ang nararamdaman ni Bree, kundi isang malalim at malamig na katahimikan. Huminto siya sa tapat ng mga hagdanan, tanaw ang mga mamamahayag na nagkakagulo sa labas. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita niya si Calix. Nakatayo ito sa malayo, napapalibutan ng kanyang mga abogado, handang harapin ang sarili niyang mga legal na obligasyon bilang witness at accomplice sa ilang transaksyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa paningin ni Bree, tanging isang pagtanggap na ang lahat ay may hangganan. Itinango ni Calix ang kanyang ulo, isang tahimik, na pagkilala, isang huling pagpapaalam. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na kayang punan ng anumang salita. Pag-uwi sa kanilang bagong tahanan, ang bahay na itinayo ni Bree, mula sa sarili niyang pawis. At talino sinalubong siya ni Summer. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya, ang tawa nito ay tila musika na nagpapalimot sa bawat sugat ng nakaraan. Mommy, look, I drew a house with a big garden for Lola Estela. Masayang kwento ng bata. Niyakap ni Bree ang anak ng mahigpit. It's beautiful, anak. This is our home now. No more contracts, no more hiding. Kinagabihan, habang inaayos ni Bree ang mga papeles sa kanyang lamesa, isang hindi inaasahang sulat ang dumating. Galing ito sa kumpanya ng mga Reyes, o kung anuman ang natitira rito. Ito ay isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng personal na ari-arian ni Calix sa pangalan ni Summer. Isang paraan ng lalaki upang masiguradong may kinabukasan ng kanyang anak kahit na wala siya sa tabi nito. Napatitig si Bree sa lagda ni Calix. Isang luhang kanina pa niya pinipigilan ang dahan-dahang pumatak sa papel. Hindi ito luha ng pag-ibig, kundi luha para sa isang buhay na maaari sanang naging maayos kung hindi nilamon ng kasakiman. Isasara na sana ni Bree ang folder nang may mapansin siyang isang maliit na note sa huling pahina. Please tell him his father tried to be a man for him at the end. Napahawak si Bree sa kanyang dibdib. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay isang sakit na kaya na niyang dalhin. Ang paghihilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na paglalakbay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling naputol nang tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa ospital, kung saan dinala si Doña Victoria pagkatapos ng paglilitis dahil sa biglaang pagtaas ng presyon. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng kaba. Miss Reyes, Doña Victoria is asking for you. It's urgent. Sinasabi niyang may isang huling lihim siyang kailangang sabihin sa inyo bago ang lahat, tungkol sa tunay mong magulang. Nanigas si Bree. Ang akala niyang wakas
ay tila isa pa palang simula ng mas malalim na katotohanan. Dito mo ba gustong tapusin ang lahat sa ilalim ng mga puting ilaw na ito, Victoria? Ang boses ni Bri ay malamig at matatag habang nakatayo siya sa paanan ng hospital bed. Ang amoy ng gamot at sanitizer ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kamatayan at mga bagay na hindi na maibabalik. Si Doña Victoria, ang reyna ng mga Reyes, na dati ay tila hindi matitinag, ay nakahiga ngayon, napapaligiran ng mga makinang tumutunog sa bawat mahinang pintig ng kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Wala na ang talim ng paningin nito, pinalitan ng isang nakapanlulumong pagod. Dumating ka, Bri. Ang boses nito ay parang gasgas na plaka, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin, putol ni Bri, iniwasan ang anumang bakas ng awa. Wala na tayong oras para sa mga laro. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Akala mo ba ay aksidente lang ang lahat? Ang pagkapulot ko sa iyo sa ampunan. Ang pagpili ko sa iyo para kay Calix. Huminto siya para huminga ng malalim, ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Hindi ka isang nobody, Bri. You are the daughter of Elena and Roberto Valderrama. Napatigil ang mundo ni Bri. Ang pangalang Valderrama ay hindi banyaga sa kanya. Sila ang pamilyang karibal ng mga Reyes sa lupa at negosyo 30 taon na ang nakalilipas ang pamilyang bigla na lamang naglaho matapos ang isang trahedya. Ipinapatay mo sila? Ang tanong ni Bri, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Hindi ko sila pinatay, ngunit kinuha ko ang lahat sa kanila. Kabuan? Pag-amin ni Victoria, ang mga mata ay nakatingin sa kisame. Winasak ko ang kanilang reputation, kinuha ko ang kanilang mga lupain, at nang mamatay sila sa hirap at sakit, kinuha kita. I wanted to see the daughter of my greatest rival serve me. Gusto kong makita ang dugo ng mga Valderrama na lumuluhod sa harap ko. Napakuyom ang mga palad ni Bri. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat sampal, at pangungutya na tinanggap niya sa loob ng mansyong iyon, ay bahagi pala ng isang malupit na paghihiganti sa mga taong hindi na niya nakilala. Ang kanyang buong buhay ay isang sining ng pagpapahirap na dinisenyo ng babaeng nasa harap niya. You are a monster, bulong ni Bri. Ginamit mo ako para busugin ang pride mo. At tingnan mo, naging katulad kita eh. Tawa ng matanda na sinundan ng sunod-sunod na ubo. Matapang, mayaman at malupit. I created you, Bri. No, ne. Sagot ni Bri habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ng matanda. You didn't create me. You broke me, but I healed myself. At ang pagkakaiba natin, Victoria. Ako may babalikan akong pag-ibig sa anak ko. Ikaw, mamamatay kang mag-isa sa silid na ito, dala ang lahat ng iyong kasalanan. Biglang bumilis ang tunog ng heart monitor. Ang mga nurse ay nagsimulang pumasok sa silid. Lumabas si Bri, hindi na lumingon. Sa pasilyo nakita niya si Calix na nakatayo, halatang narinig ang lahat mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang mukha ni Calix ay puno ng kilabot at kahihiyan. Bri, I didn't know, ang tanging nasabi ni Calix. Tiningnan siya ni Bri ng diretso sa mga mata. Ngayon alam mo na kung bakit hindi kailanman magiging sapat ang salitang sorry, Calix. We were never meant to be. Our story was written in the blood of my parents. Naglakad palayo si Bri, ang bawat hakbang ay tila pagtatapon ng mabigat na pasan sa kanyang likuran. Ngunit sa kanyang paglabas ng ospital, isang hindi inaasahang tao ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng ulan, isang lalaking may dalang lumang locket na katulad ng sa kanyang ina. Sino ang estrangherong ito na tila may hawak ng huling piraso ng kanyang pagkatao? At handa ba si Bri na buksan ang pinto ng nakaraan matapos itong isara ng marahas? Bri, huwag kang matakot. 25 taon kong hinintay ang pagkakataong ito na tawagin ka sa tunay mong pangalan. Ang boses ng matandang lalaki ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng emosyong matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang gintong locket, ang disenyo nito ay kupas na ngunit ang ningning ng katotohanan ay nananatiling buhay. Sa gitna ng dilim at basang kalsada sa labas ng ospital, tila huminto ang oras para kay Bri. Sino ka, paano mo nalaman ang pangalan ng mga magulang ko? Tanong ni Bri. Ang bawat salita niya ay tila nakikipaglaban sa tunog ng malakas na ulan. Ako si Tino, ang dating katiwala ng iyong ama sa Hacienda Valderrama. Sagot ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang locket. Sa loob nito ay isang maliit na larawan, isang magandang babae
na may kargang sanggol at sa tabi nila ay isang lalaking may mapagmahal na tingin. Ikaw ang sanggol na iyan, Bree. Noong gumuho ang mundo ng mga Valderrama dahil sa panlilinlang ni Victoria, ikaw ang tanging kayamanan na pilit naming isinalba. Ngunit kinuha kanya para gawing kasangkapan ng kanyang paghihiganti. Naramdaman ni Bree ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang mukha ng babae sa larawan, ang mga mata nito, ang kurba ng labi, ito ang mukhang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Hindi siya nag-iisa. May pinagmulan siya. May nagmamahal sa kanya bago pa man siya naging biktima ng mga Reyes. Inabot niya ang locket, ang metal nito ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang init na dulot nito sa kanyang puso ay sapat na para tunawin ang yelo ng kanyang galit. Sa di kalayuan nakatayo si Calix nakasilong sa ilalim ng poste ng ilaw. Naririnig niya ang bawat salita. Ang bawat katotohanan ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang konsensya. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi na kayang burahin ng kahit anong sakripisyo. Brit, tawag ni Calix, ang boses ay basag. Ang mga lupain, ang Hacienda Valderrama, hindi ito nawala. Nakapangalan ito sa isang dummy corporation na kontrolado ni Mama. Gagawin ko ang lahat para maibalik ito sa iyo. Lahat ng kinuha nila, lahat ng ninakaw nila sa pagkatao mo, ibabalik ko. Tumingin si Bree kay Calix. Sa pagkakataong ito, wala nang puot. Wala na ring pag-ibig. Tanging pagtanggap na lamang. Hindi mo na kailangang ibalik ang mga lupain para mapatawad kita, Calix. Ang katotohanan ito ay sapat na para maging malaya ako. Pero gawin mo ang tama. Ibalik mo ang dangal ng mga Valderrama, hindi para sa akin, kundi para sa katarungan. Humarap si Bree kay Mang Tino. Lolo Tino, dalhin niyo po ako sa lugar kung saan sila inilibing. Gusto ko silang makilala kahit sa huling pagkakataon. Sa huling gabi ng bagyong ito, si Bree ay hindi na ang ulila at pinamanugang ng mga Reyes. Siya na si Brianna Valderrama. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay isang paghakbang patungo sa isang bagong umaga. Sa loob ng sasakyan, habang hawak ang kamay ni Summer na mahimbing na natutulog, alam ni Bree na tapos na ang ulan. Ang mga sugat ay hindi man tuluyang mawala, magiging mga peklat na lamang ito na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang tawag ang natanggap ni Calix. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Bree, si Mama, wala na siya. Tumigil ang mundo ng sandali. Ang babaeng naging arkitekto ng lahat ng kanyang pagdurusa ay pumanaw na dala ang kanyang mga lihim at kasalanan sa hukay. Ngayon, ang tanging natitira ay ang pagbuo muli ng mga pira-pirasong buhay na naiwan ng bagyong Victoria. Ang huling hantungan ni Doña Victoria ay kasing lamig ng kanyang pagkatao noong siya ay nabubuhay pa. Walang maraming bulaklak, walang mahabang pila ng mga taong nakikiramay, tanging ang katahimikan ng sementeryo at ang malungkot na awit ng mga ibon ang nagpaalam sa babaeng minsan ay naging reyna ng panlilinlang. Nakatayo si Bree sa di kalayuan, suot ang isang simpleng puting bestido. Hindi siya nakasuot ng itim dahil ang araw na ito para sa kanya ay hindi araw ng pagluluksa, kundi araw ng pagpapalaya. Sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak ni Summer sa kanyang kamay. Ang bata ay tila nararamdaman ang bigat ng sandali, ngunit nananatiling tahimik. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Calix kay Bree. Wala na ang mamahaling sasakyan, wala na ang mga tauhang nakapaligid sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng polo, ang kanyang mukha ay payapa na bagaman may bakas ng matinding pagod. Iniabot niya ang isang malaking brown envelope kay Bree. Lahat ng papeles ng Hacienda Valderrama ay nasa pangalan mo na Brianna. Ang boses ni Calix ay malumanay, wala na ang dating otoridad, tanging katapatan na lamang ang natira. Pati ang mga ari-ari ang kinuha ni Mama sa mga magulang mo na ibalik ko na sa tulong ng mga abogado. Wala na akong hinahawakang kahit ano mula sa nakaraan. Tiningnan ni Bree ang envelope, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Calix. Anong gagawin mo ngayon, Calix? Wala ka ng kumpanya, wala ka ng mansyon. Ngumiti si Calix, isang ngiting totoo na hindi umabot sa kanyang mga mata noong sila ay kasal pa. Magsisimula ako sa simula. Magtatrabaho ako sa probinsya malayo sa ingay ng Maynila. Gusto kong patunayan sa sarili ko at higit sa lahat kay Summer na kaya kong maging lalaking marangal kahit walang kayamanan. Daddy, aalis ka po? En tanong ni Summer, ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa dulo ng polo ni Calix. Lumuhod si Calix para mapantayan ang anak.
Hinaplos niya ang buhok nito nang may pag-iingat tila natatakot na baka mabasag ang sandaling iyon. Aalis lang si Daddy para mag-aral maging mabuting tao, Summer. Pero pangako hinding-hindi na kita iiwan sa dilim. Bibisitahin kita palagi kung papayagan ni Mommy. Tumingin si Summer kay Bree tila naghihintay ng basbas. Huminga ng malalim si Bree. Ang puot na dati ay parang lason sa kanyang dugo, ay tuluyan ng naglaho pinalitan ng isang malamig na simoy ng kapatawaran. Pwede mo siyang bisitahin, Calix. Wika ni Bree. Ang bata ay nangangailangan ng ama at kahit ano pa ang mangyari ama kanya. Pero ang tiwala, kailangan mong paghirapan iyon ng matagal. Sapat na iyon sa akin, Bree. Sagot ni Calix, tumayo siya at tumingin sa malayo kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Salamat sa pagkakataong ito. Lumipas ang 1 taon. Ang Hacienda Valderrama ay muling nabuhay. Ang mga lupain na dati ay tiwangwang ay puno na ngayon ng mga pananim at ang mga magsasaka ay muling nagtatrabaho ng may ngiti sa kanilang mga labi. Si Brianna Valderrama ay hindi lamang naging tagapagmana, naging sandigan siya ng bawat taong dating inapi ng mga Reyes. Isang hapon habang naglalakad si Bree sa gitna ng mga puno ng mangga, nakita niya si Calix na tumutulong sa pag-aani. Nakasuot ito ng simpleng kamiseta pawisan at may dalang basket. Nang makita siya nito, tumigil ito sa pagtatrabaho at lumapit. "The harvest is good this year, Bree," sabi ni Calix habang pinapahiran ang pawis sa kanyang noo. "Oo, dahil ang lupang ito ay pinatutubigan na ng pag-asa, hindi na ng luha," sagot ni Bree. Nagsimulang maglakad ang dalawa sa ilalim ng mga anino ng puno. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Naroon ang isang uri ng pagkakaunawaan na binuo ng panahon at sakit. Marahang hinawakan ni Calix ang kamay ni Bree, isang dampi lamang punong-puno ng pag-iingat at paggalang. Hindi ito binawi ni Bree. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Calix habang pinapanood nila si Summer na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Ang pag-ibig ay parang lupa, Bree, bulong ni Calix. Minsan kailangang mamatay ang lahat ng damo at matuyot ang lahat ng pangarap para lamang lumabas ang tunay na bunga. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Hindi ako sumuko para sa sarili ko, Calix, sagot ni Bree. Dahil nalaman ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa taong nasaktan, upang siya ay tuluyang makalaya. Sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang ng tagumpay. Ang kwento ni Brianna at Calix ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang tahimik na pangako ng paghilom pag-asa at pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang kontrata sa mundo.